Natakot ang binata nang matuklasan na ang gintong binili ng kanyang lola ay kayang higupin ng magnet. Agad niyang napagtanto na naloko ang kanyang lola, kaya dali-dali siyang pumunta sa tindahan ng alahas kasama ang kanyang asawa para isauli ito. Ngunit nang ilabas niya ang alahas, inakala ng tindera na magpapalit lang siya ng disenyo. Agad siyang sinabihan na kailangan ng 20% na processing fee. Nang makita ito, malakas na isinigaw ng binata na peke ang ginto sa kanilang tindahan. Nang marinig ito ng ibang customer, lahat sila ay nagpanik agad namang pinakalma ng tindera ang lahat. Sinabi niyang kilalang brand ang kanilang tindahan at one fake, 10,000 compensation, at agad na binyantaan ang binata. Kapag nanirampuri pa raw ito, ipapahuli na niya sa pulis nakita ng binata na ayaw umamin nito. Kaya kalmado niyang inilabas ang magnet mula sa kanyang bulsa sa sumunod na segundo, damaykit lahat ng ginto. Pacha, magnet nakakahigop ng ginto. Peking nga talaga. Ay ho, subukan mo rin itong singsing ko, tingnan natin kung didaykit. Titi teka, sandali lang po nakitang lumalaki na ang gulo, agad nagpaliwanag ang tindera. Sinabi niyang siguradong hindi sa tindahan nila binili ang ginto ng binata subalit, sa sumunod na sandali. Inilabas ng binata ang resibo at sales invoice, pati na rin ang inihanda niyang bank statement. Galit na ring itinuro ng asawa ang tindera at tinanong kung paano pa niya ito maitatanggi. Nang makita ito ng ibang customer, kinuha na rin nila ang kanilang mga baniling ginto para isauli ngunit sa sandaling iyon. Lumabas ang manager ng tindahan at mahigpit na inakusahan ng binata bilang isang manloloko. Peke lahat ng resibong yan sa isang tingin pa lang, alam ko na kung resibo ba namin yan o hindi. Nememeke kayo ng resibo para suran kami. Ano ba talaga ang motibo ninyo? Siguradong nandito para mangikil ngunit matagal nang handa ang binata, kaya hindi siya natinag. Agad niyang iminungkahi na pumunta sila sa kinauukulan para ipatest ito doon, malalaman ang katotohanan. Agad namang iniba ng manager ang usapan, sinabing kahit patotoo ang resibo. Hindi pa rin daw nito pinapatunayan na sa kanila galing ang ginto, baka raw pinalitan nila ito para mangikil. Nambubuli ba kayo, ha? Anong klaseng pananalita yan? Ako'y patas at makatarungan. Maliban na lang kung mapapatunayan ninyong hindi ninyo ito pinalitan. Kung hindi, kayo ay naninirang puri. Oo, binubuli kita, anong magagawa mo sa akin? Ngunit sa sandaling iyon, tinawag ng binata ang isang eksperto mula sa market regulation. Nang makita ito ng manager, dali-dali siyang lumapit at buong tiwalang ginarantiyahan na sila ay isang kilalang brand sa bansa at imposibleng magbenta ng peke. Agad na inilabas ng binata ang ginto para isumbong, ngunit panay ang pagsenyas ng manager sa kanya. Kasunod nito, habang hindi pa nakakakilos ang binata, inutusan niya ang empleyado na ilabas ang inihandang tunay na ginto. Pang-ibigay sa inspektor para sa pagsusuri. Ang ibig kong sabihin sinasabi niyo po bang kailangan niyo ng pera? Hay, sino ba namang hindi nagkakaproblema? Huwag po kayong mag-alala, i-refund na namin ang ginto ninyo, ha? Kuya, nalaman ko na yung gintong ipinasuri noong hapon ay totoong lahat. Aabot sa milyon-milyon ng halaga. Sige, pagkatapos nating gawin ito, aalis na tayo. Samantala, pumunta na rin ang mag-asawa sa opisina ng manager para sa refund. Ngunit bigla na lang sinabi ng manager na ayon sa patakaran, kailangan ng 5 patunay para sa refund ang una. Ay kailangang patunayan ang relasyon niya sa bumili, ibig sabihin, patunayan na ang lola ng binata ay kanyang lola. Agad sinabi ng asawa na alam ito ng lahat sa kanilang lugar at malalaman agad sa kaunting investigasyon, ngunit sinabi ng manager na kailangan ng DNA test report. Nagalit agad ang binata nang marinig ito. Agad niyang kinwestiyon ng manager, paano niya ipapatest ang kanyang lola na pumanaw na. Subalit, kumakto ang manager na parang wala siyang pakialam at sinabing problema na niya iyon. Bukod dyan, kailangan niyo ring patunayan na kayo ang tanging legal na tagapagmana ng bumili. Tanging legal na tagapagmana, tama, patunayan mo na ang tatay mo ang nag-iisang anak ng lola mo. At ikaw ang nag-iisang anak ng tatay mo. Kasama na ang mga anak sa kasal at sa labas. At lahat ay dapat may DNA test report. Ikatlo, patunay na ang ibang tagapagmana ay pumanaw na o voluntaryong tinalikuran ng kanilang karapatan. Ika-4, kailangan ninyong patunayan na ang bumili mismo ang pumunta sa tindahan na ito para bumili ng ginto, at hindi ipinabili sa iba. Tingnan nyo sa CCTV, di ba? Sira ang CCTV, hindi matingnan. At ang ika-5, kailangang patunayan na ang perang ipinambili ng lola mo ng ginto ay galing sa legal na paraan.
at hindi sangkot sa anumang money laundering o krimen. Hindi na nakapagtimpi ang binata at susuntukin na sana ang manager, nang biglang pumasok ang dalawang magnanakaw sa tindahan at tinangay ang tunay na gintong ginamit sa pagsusuri. Tatakas na sana sila ngunit nabangga nila ang binatang kalalabas lang ng opisina. Nalaglag ang kanilang mga bag, at sa pagmamadali ng mga magnanakaw sa pagtakas, nagkamali sila ng napulot na bag. Nang buksan ng binata ang bag, agad siyang nasilaw. Hoy, manager, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Itong bag, sinasabi ko sa'yo. Ang laman ng bag na to ay walang kinalaman sa akin kahit kay Titing. Nang makita ito, inilabas ng binata ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-video. Pinapaulit sa manager ang sinabi nito. Hindi naman napansin ng manager na may mali para makaiwas sa suspecha sa peking ginto. Paulit-ulit niyang sinabi na ang laman ng bag ng binata ay walang kinalaman sa kanilang tindahan. Hindi nagtagal pagka-uwi ng lalaki, dumating ang manager na may dalang regalo. Hindi lang siya taos-pusong humingi ng tawad sa binata, sinabi pa niyang ang pagpunta niya ay para isauli ang bayad para sa peking ginto subalit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bag ng binata. Nang makita ito ng binata, binuksan niya ang bag at sinadyang ipakita sa kanila ang gintong nasa loob. Tama nga ang hinala ko. Nagkapalit nga ang mga bag nila. Nako, mabuti naman. Nahanap na ang ginto. Hoy, anong gagawin ninyo? Ginto yan ng tindahan namin syempre, kukunin namin pabalik. Nasa bag ko ang gintong ito. Bakit ninyo sasabihin ginto yan ng tindahan ninyo? Nakita ko lahat, yung bag mo at ng magnanakaw, pareho. Kaya madaling nagkakamali ka ng tingin. Nasa bag ko ang gintong ito. Kaya sa akin ito kung paano ito napunta sa akin. Huwag ka nang hoy, binabalaan kita. Huwag kang manggulo, baka ipahuli kita sa pulis. Sige, tumawag ka para makita ng pulis. Kung kanino ba talaga ang gintong nasa bag na to. Formal kong ipinapahayag na ang laman ng bag mo ay hindi galing sa aming tindahan. At wala itong kinalaman sa amin. Ngunit, ngumiti na lang bigla ang manager at sinabing nagkamali siya, at ang bag ng ginto ay sa tindahan nga nila. Basta't ibalik lang daw ng binata ang ginto, agad niyang i-refund ang bayad para sa peking ginto. Pinayuhan din siya ng kanyang asawa na dahil makukuha na nila ang refund para sa peking ginto. Mas mabuting isauli na lang ang ginto sa kanila. Nakita ito ng binata at nagpanggap na pumayag na isauli ito. Subalit, nang kukunin na ng manager ang ginto, biglang nagsalita ang binata. Ang prosesong ito ay kailangan ding maging legal at sumunod sa patakaran. Ng unang punto, kailangan mong patunayan ang relasyon ng chairman ng Gold Store sa founder ng Jishong Gold Store. Kailangan din ng DNA test report. Nang marinig ito ng manager, agad siyang nataranta ngunit hindi niya inasahan na isinunod-sunod ng binata ang iba pang kondisyon na ibinigay sa kanya kanina. Bukod dyan, kailangan nyo ring patunayan na si Jane Kiming ang nag-iisang legal na tagapagmana ni Jin Jishong. Katlo, kailangan niyong patunayan na ang ibang tagapagmana ay pumanaw na o voluntaryong tinalikuran ng kanilang karapatan. Ika-4, kailangan niyong patunayan na ang Jishong Gold Store ay talagang itinatag ni Mr. Jin Jishong. Kailangan ko ng CCTV footage mula noong itinatag ito. Ika-5, kailangan niyong patunayan na noong itinatag ni Jin Jishong ang Jishong Gold Store, ang pondo ay galing sa legal na paraan. Hindi sangkot sa money laundering o anumang krimen. Si Mr. Jin Jishong ay nabuhay noong nakaraang dinastiya. Walang CCTV, walang bank records. Paano namin yan papatunayan? Kung paano nyo yan papatunayan, problema nyo na yan. Sa madaling salita, kung gusto ninyong isauli ko ang ginto, ang 5 patunay na nabanggit, walang dapat kulang ni isa. Ikaw. Ginoong Lin, tungkol sa peking ginto, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa inyo, kung kayo ay nahirapan dahil dito, dahil sa amin. Ang lahat ng aming mga empleyado ngayon ay humihingi ng tawad sa inyo. Walang dahilan para humingi ng tawad. Hindi naman kayo nagbenta ng peking produkto. Yung ginto sa bag ko, hindi naman sa inyo. Makatarungan, talagang makatarungan. Ginoong Bing, itong ginto ay mahigit 10 libra. Ito ang lahat ng ari-arian ng tindahan namin. Kaya't yung mga peking ginto dati, ibabalik ko ang iyong pera. Ayos ba ang refund? Manager Wu, hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Pareho tayong sumusunod sa mga patakaran. Tingnan muna natin ang ebidensya. Ginoong Lin, lumalunod ako sa inyo.
Ang gintong ito, ay talaga namang, lahat ng ari-arian ng aming tindahan ng ginto. Ganoon, babayaran kita ng doble. Ah, hindi, triple, siguro ayos na iyon, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, patunayan ang tungkol sa inyong chairman, na si Lolo. Siya ay Lolo. Ang ating Ginoong Jin, ay apo ni Ginoong Jin Jishong. Alam ng lahat yan. Hindi pwede yan. Ang kailangan ko ay direktang ebidensya. Ulat ng pagsusuri ng DNA. Ano? Ginoong Jin Jishong, ay patay na ng 100 taon. Saan ako makakakuha sa iyo ng DNA? Paano mo naman ito mapapatunayan? Iyan ay sa inyo ng usapan. Wala akong pakialam dyan. Bilang karagdagan, kailangan ko kayong patunayan, na si Jin Qiming ay nag-iisang legal na tagapagmana. Ito ang ikatlo, kailangan ko kayong patunayan, na ang ibang mga tagapagmana ay pumanaw na, o kusang isuko ang karapatan sa mana. Ang ikaapat, kailangan kong patunayan ninyo, ang Jishong Gold Store, ay talagang itinatag ng Jin Jishong na matanda. Kailangan ko ang mga CCTV footage noong itinatag ito. Ang ikalima, kailangan kong patunayan ninyo, noong itinatag ni Jin Jishong ang Jishong Gold Store. Ang mga pondo ay mga lehitimong kita. Wala akong kinalaman sa money laundering at mga kriminal na aktibidad. Itong si Ginoong Jin Jishong ay tao ng nakaraang dinastiya. Walang monitoring. Wala ring bank statement. Paano mo ito mapapatunayan? Kung paano mo ito mapapatunayan, nasa inyo na yun. Sa kabuuan, gusto nyong ipabalik sa akin ang ginto. Kailangan ng 5 patunay na ito. Wala ni isa ang pwedeng mawala. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, patunayan ang tungkol sa inyong chairman. Ang aking apong lolo. Siya ang aking apong lolo. Ang ating Ginoong Jin, ay apo ni Ginoong Jin Jishong. Alam ng lahat yan. Hindi pwede yan. Ang kailangan ko ay direktang ebidensya. Ulat ng DNA test. Ano? Ginoong Jin Jishong, ay patay na ng 100 taon. Saan ako makakakuha ng DNA para sa iyo? Paano ko ito maipapakita ng tiyak? Kayo na ang bahala dyan. Hindi ako makikialam. Bukod pa dyan, kailangan ko ring patunayan ninyo, na si Jin Qiming ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ni Jin Jishong. Ito ang ikatlo, kailangan kong patunayan ninyo, na ang ibang mga tagapagmana ay pumanaw na, o kusang nagbitiw sa kanilang karapatan sa mana. Ito ang ikaapat na kailangan kong patunayan ninyo, ang Jishong Gold Shop, ay talagang itinatag ng Ginoong Jin Jishong. Kailangan ko ang mga CCTV footage noong itinatag ito. Panglima, gusto kong patunayan ninyo, na noong itinatag ni Jin Jishong ang Jishong Gold Shop, ang mga pondo ay lehitimong kinita. At walang kinalaman sa money laundering o krimen. Si Ginoong Jin Jishong ay tao ng lumang panahon, walang CCTV, at walang bank statement. Paano ito patutunayan? Paano mo mapapatunayan na ito ay tungkol sa inyo? Sa kabuuan, gusto nyong ipabalik sa akin ang ginto. Kailangan ng 5 ito, walang kulang. Ikaw. Ginoong Lin. Tama, ako ang may kasalanan sa nangyaring pekeng ginto. Humihingi ako ng tawad sa inyo, kung dahil dito, at nakakahirapan pa sa amin, kaya ang buong kawani namin ngayon ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Walang kailangan ipagpasalamat. Hindi naman kayo gumawa ng peke, ang ginto sa loob ng bag ko ay hindi rin sa inyo. Napakamakatarungan, Ginoo Lin. Ang ginto na ito ay may timbang na mahigit 10 libra. Ito na ang lahat ng yaman ng aming tindahan ng ginto. Tungkol sa mga pekeng ginto dati. Ibabalik ko sa iyo ang pera. Pwede bang ibalik ang pera, Ginoong Wu? Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Tayo ay mga taong sumusunod sa mga patakaran. Tingnan mo ang ebidensya. Ginoong Lin. Nakaluhod ako sa iyo. Itong ginto, totoo talagang sa tindahan namin ito. Lahat ng ari-arian namin ito. Ganito, bibigyan kita ng doble. Ah, hindi. 3 beses. 3 beses. Ayos na ba yun? Asawa. Baka mas mabuti kung ibalik na lang natin ang mga bagay sa kanila. Sige na. Maaari kong ibalik sa iyo ang ginto, pero sana sa susunod. Huwag na kayong gumawa ng ganito, mga gawain ng panlilinlang. Siyempre. Tama ba? Lahat ay tama, Terra. Sino ba yan? Xiao Yu.
Tara, dadalhin kita bumili ng bagong alahas. O baka huwag na lang. Natatakot akong mabili ulit ng peke. Hindi naman lahat ng tindahan ng ginto, parang lahat ng alahasan ay nagtitinda ng mga pekeng gamit, at sa tingin ko ngayon, nararapat na silang maparusahan. Hoy, Linshi, tinanggal ka na. Ano, tinanggal ako. Bakit? Hindi ba ako sapat na masipag? Oh, may nagawa ba akong pagkakamali sa trabaho? Magaling ang trabaho mo, walang anumang problema. Bakit nga ba? May na-offend ka bang tao? Hindi mo ba alam? Ayaw kong makasagabal. Hello? Huwag ka masyadong mag-alala, mahal. Nawala ang trabaho. Maaari pa tayong makahanap ulit. Buti na lang. Medyo matatag pa ang trabaho ko. Siguradong walang mangyayari sa pamilya natin. He Xiaoyu, tinanggal ka sa trabaho. Manager Lei, bakit bigla akong tinanggal ng kumpanya? Walang dahilan. Umalis ka na agad. Ginoong Lei, bakit ganito? Anong nangyari? Bumalik ka at tingnan ang cellphone mo. Malalaman mo. Pakiusap. Pakawalan mo na kami ng kumpanya. Ayaw naming makasagasan ng problema. Kamakailan, ang mga kakumpetensya naming Jishong Gold Store, may nangyaring hindi maganda. Nangyari ito kahapon. Sobrang masama. Yung mga ganitong pagkakataon na nananamantala, yung mga nanghihingi ng pera sa pamimilit, dapat talikuran, mga manloloko. Kahapon lang. Nawalan kami ng isang batch ng ginto, dahil sa pagnanakaw ngayon. Ngunit nang kami, ay makahanap ng batch ng gintong ito, sa hindi sinasadyang pagkakataon. Ang batang lalaki na nagdala, ng gintong ito ay tumangging ibalik, ginamit pa nila ito para mangikil. Hindi rin madali para sa amin na magpatakbo ng tindahan ng ginto. Kuya, pakitulungan mo akong tingnan ito, ang aking pensayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw ba ang ina ni Linshi? Oo. Alam mo ba na ang anak mo ay inakusahan ng pananakot at panghihingi ng pera? Pansamantalang nakumpiska ang pera mo, para bayaran ang biktima. Pag uwi mo, kausapin mo ng maayos ang anak mo. Huwag siyang makipag-away sa mga taong hindi dapat pakialaman. Hindi ninyo kaya silang kaawayin. Mga taong hindi dapat pakialaman. Hindi ko maintindihan yan. Tama lang ang parusa. Anong nangyari? Nako, anak. Ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Ngayon pumunta ako sa bangko para mag-withdraw. Sabi nila, sinasabi mong nananakot ka at nanlilinlang. Ano ba talaga ang nangyayari? Siguro nga. Dahil sa nangyari sa ginto noong nakaraan. Hoy, si Linshing ba ito? Ako si Wuyong Siang, ang manager ng Jishong Gold Shop. Kamusta ka na lately? Nawalan ka ba ng trabaho? Ayos pa ba ang social security ng matanda? Ikaw ang may kagagawa nito. Ano kung ako nga? Ngayon, nakikipag-argument ka pa ba sa akin? Maghintay ka lang sa akin. Hindi kita patatawarin. Kagandahan ng pagkakataon, yan din ang gusto kong sabihin. Tungkol sa panghihingi mo sa amin. Nagsampa na ako ng kaso. Maghintay ka na lang sa sepina ng korte. Ano ba talaga ang gusto mo? Pampublikong paghingi ng tawad. Aminin ang iyong masamang paninira sa aming tindahan ng ginto. Tanggalin ang masamang epekto. Nagbebenta kayo ng pekeng ginto at ako pa ang pinapapagtawad. Sa halip, ako pa ang pinapapaniwala ang may kasalanan. Hindi ito posible. Anong klaseng usapan ito? Sinasabi mong nagbebenta ako ng pekeng produkto. Pwede mo akong kasuhan. Hayaan mong parusahan ako ng batas. Bata, alam mo ba kung anong background ng tindahan ng ginto namin? Kaya namin ayusin ang mga tulad mo. Iyan ay may kapangyarihan. Kung hindi ka humingi ng tawad ng publiko, pababayaan kitang hindi na mabuhay. Sino ba talaga ang gumawa nito? Grabe, ang kapal ng mukha nito.
Bukas pupuntahan ko siya para humingi ng tawad. Asawa, wala tayong kasalanan sa bagay na ito. Huwag tayong humingi ng tawad sa kanila. Tama, kung hindi, maghahabla tayo sa kanila. Tama nga. Nanay, asawa, huwag kayong mag-alala. Hindi ko talaga siya hinahanap para humingi ng tawad. Hindi ba sila ay mayabang? Gamitin natin ang kanilang kayabangan. Paano natin gagamitin? Nanay, asawa, kailangan pa rin namin ang tulong ninyo sa bagay na ito. Sige. Ito yung extortionist. Kitang-kita na hindi siya mabuting tao. Grabe na ang kahirapan niya, nang ahas pa siyang mang-extort ng alahiro. Ayos yan. Kung nagkamali, dapat itama. Kami ay makatarungan naman. Ang ating lipunan ay may katwiran. Sige. Sige, simulan mo na ang iyong paghingi ng tawad. Sobrang dami ng tao. Kailangan kong maghanap ng lugar na mas kaunti ang tao. Ikaw, isang extortionist, may mukha ka pa. Sabi ko na. Kailangan kong maghanap ng lugar na mas kaunti ang tao. Saka nga naman, live ito sa buong internet. May silbi ba ang iwasan ng ilang tao? Sige, tutuperin ko ang gusto mo. Halika sa opisina ko. Anong ginagawa ninyo? Bumibili kami ng ginto, Bumili ba kayo lahat? Bumili. Napakadaling lokohin ng matandang ito. Gaano karaming komisyon ang kailangan kong kitain? Mga tita, pakiusapan po. Bakit ngayon lang kayo nakakaalam na mali? Ginoong pakiusap, bawiin niyo ang demanda. Pasensya na, hindi ko dapat sinabi na nagbebenta ng pekeng produkto ang Jishong Gold Shop. Hindi dapat mangikil o mang-blackmail sa Jishong Gold Shop. Kulang ito sa akin. Tama na ito. Sasabihin ko sa iyo, ganito ang mundo. Kailangan mong tiisin ang pagkakamali. Alam mo ba? Hindi kayang talunin ng braso ang hita. Ano bang masama kung ikaw ay nalugi? Matagal na akong nagbebenta ng pekeng produkto. Marami na ang nalugi. Hindi ba't lahat tayo ay nagbubulag-bulagan? Walang ibang lumapit sa akin kundi ikaw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang industriya natin? Alam mo bang ang gustong gawin mo ay may kinalaman sa interes ng maraming tao? Kayo lang mga simpleng tao. Gusto mo pang makipaglaban sa amin? Oo. Ayos na, dahil nag-apologize ka na. Lahat ng tindahan ng Jishong kaya't itigil na muna natin ang usapang ito. Maaari ka nang umalis. Ganun na lang. Paano naman ang pag-address ng kaso? Sabihin ko sa'yo, hindi mangyayari ang pag-address ng kaso. Ngayon ay panahon ng batas. Naiintindihan mo ba ang panahon ng batas? Gusto mo pang bawiin ang kaso? Nangangarap ka. Okay lang na nagbebenta kayo ng pekeng produkto. Sabi ko na magsusorry ako, kaya bawiin mo na ang kaso. Sa mga tao nyo, wala na bang kahit kaunting tiwala? Wala na bang kahit anong kredibilidad? Magkano ang halaga ng kredito? Mukhang hindi mo pa naranasan ang mga pahirap ng lipunan. Ayos. Nasa gitna ka pa ng chismis. Sinasadyang siraan ang aming tindahan. Nagdulot ito ng malaking pinsala. Kung gusto mong bawiin ang kaso, maaari, bayaran ninyo ang pagkawala ng aming tindahan ng ginto, 2 milyon. 2 milyon. Nagbenta kayo ng peking ginto, hindi ko na ito uusisain. Nagkamali kayo. Binigyan ko kayo ng ginto ng may mabuting kalooban. Pinapapag-sorry ninyo ako. Nag-sorry na ako. Gusto ko lang sanang makuha muli aking sariling pera. Bakit ayaw mong pakawalan ako? Dapat lang naibalik mo ang ginto sa amin. Pinapagalitan ka namin para matuto ka. Kaya mo yan. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Bakit ko pa ulit-ulitin? Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo, matagal na kaming nagbebenta ng peke sa aming tindahan ng alahas. Paano nga ba nangyari, na ikaw ang hindi marunong tumingin? Gusto kong gawing babala ito. Para sa inyo mga tao, para malaman ninyo ang kahihinatnan ng pagsasabi ng totoo.
Yanzi, pinatawag ka namin para pakinggan ito. Kung hindi dahil kay Yanzi na nagdala sa atin dito, hindi natin alam ito, na ang ginto na binibenta ng Jishong Gold Shop ay peke. Boys at girls, tingnan nyo, may malaking balita, may malaking balita. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin, ay lapag mo, ay lapag mo. Anong ginagawa mo? Kung itutulak mo pa ako, mangungulog na ako. Manager. Hey, huwag mong hayaan siyang umalis. Totoo ba ang sinabi ng boss mo? Mga peke ang binibenta nyo dito. Ayos lang, mga mapagsamantala kayong ito. Yung ginto na binili ng anak ko dati, lahat ito ay binili sa tindahan ninyo. Baka peke lahat yan. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin, kung gusto mong umalis. Huwag mong isipin na makakalabas ka. Manager, lumabas ka na. Huwag mong isipin na makakalabas ka. Gusto mong umalis, manager, lumabas ka na. Bakit hindi pwedeng umalis? Sila ang mga taong dinala mo. Hindi mo ba kami tinatrato na parang damo? Ngayon, ang damo ang humihingi ng paliwanag sa'yo. Hindi naman sobra, di ba? Ngayon, peking health products pa ang ginawa mo. Tapos pa lang iyon. May mga peking ginto pa kayo dyan. Wala na ba kayong konsensya? Ano ba ang tingin niyo sa amin, mga tao? Ginoong Wu, kakausap mo sa akin, humingi na ako ng tawad. Ngayon, ikaw ba, dapat kang humingi ng tawad sa bawat kliyente namin, tungkol sa paghingi ng tawad. Tahimik, lahat, tahimik lang kayo, Ginoong Wu. Katatapos mo lang, na aminin na ikaw ay nagbenta ng peke. Gusto mo pa bang magpaliwanag? Aminin ko nga. Paano ko hindi alam? Tagapamahala, nandoon ang iyong recording sa speaker niya. Ibigay mo dito. Anong ginagawa mo? Lumayo ka, nanay. Kakakain lang ng lahat mula sa speaker na ito. Nalaman nila ang balita tungkol sa pagbebenta ko ng peking produkto, di ba? Oo, tama ang sinasabi mo. Huwag kang magpalusot. Kaninang lahat tayo dito ay talagang nakinig. Ang tunog na nandito ay ang boses mo. Oo, tama. Ngayon, babasagin ko na ito. Ang boses sa speaker na ito ay isang synthesized recording. Mayroon pa ba kayong ebidensya ngayon? Ano, saang basihan mo sinasabi iyon? Na ang boses sa speaker ay isang synthesized recording. Inaatasan mo ba akong magsabi? Ang boses kanina ay hindi ba boses ng asawa ko? Bakit mo sinasabi yan? Huwag kayong makinig sa kanila. Sila ang nagbebenta ng peke ngayon. Totoo ba yan? Sinasabi nilang nagbebenta ako ng peke. Ate, dapat may ebidensya kapag nagsasalita. Pakiusap, tingnan ninyo ito. Ang mga dokumentong ito, lahat ito ay ginto mula sa aming tindahan, na may sertifikasyon mula sa asosasyon ng ginto. Ang ginto sa tindahan ay bawat isa, bawat uri, bawat piraso ng alahas, ay dumaan sa pagsusuri ng mga profesional na ahensya. Lahat ay purong 24K na ginto. Ipakita mo sa kanila. Mukhang totoo ito, ha? Anak ko nga. Nagtatrabaho sa Gold Association. Tingnan ko ito. Hindi ito peke. Yanzi, baka nagkamali ang anak mo. Hindi ba tinawag mo kami lahat dito? Swallow, gusto mo ba kaming gamitin bilang mga baril? Ang anak nyo ay nagkamali pero ayaw umamin. Masyadong mayabang. Dinala nyo kami dito para tulungan ang anak nyo. Hindi ganito. Hindi. Sa tingin ko, itong si Lin Xing ay hindi magandang tao. Tingya. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng pamilya ninyo, ngunit hindi ninyo dapat gamitin ang mahalagang oras ng lahat para magpatawa. Sang-ayon ba kayo? Oo, kaya ganito. Dahil nandito na ang lahat, ang mga bisita ay dapat tanggapin. Ang customer ay Diyos. Ngayon, inanunsyo ko na bawat isa na pumunta sa aming GC ang Gold Store, lahat ay makakatanggap ng isang piraso ng magandang alahas na pilak mula sa aming tindahan, nagawa sa pilak. GC ang buong tindahan, magandang manager. Totoo ba ang sinasabi mo? At pinapangako ko, na sa mga susunod na beses na bibili kayo ng ginto sa aming tindahan, kahit gaano karami, ay makakatanggap kayo ng isang magandang regalo mula sa amin. Sige. Mga pamilya, kapag bumili ka ng ginto, siguraduhin sa Jishong Gold Store ka. Super astig ng manager. Yanzi, bakit hindi ko napansin noon? Bakit kayong pamilya ganito? Ang ganda ng manager, at kayo pa rin ang nagpapahirap sa kanya. Hindi madaling magnegosyo. Huwag mo nang guluhin pa siya sa hinaharap. Hindi iyon. Nanay.
Anong gagawin natin, mahal? Ano pa bang gagawin? Sinasabi ko na dapat kang humingi ng tawad agad. Oo, hindi ko naman sinasabi ang tungkol sa inyo, Lin Xin. Huwag kang matutong maging masama. Ito mismo ay hindi tama sa ginawa ng pamilya nyo. Una, nangut-ngut kayo ng pera sa tao. Tapos sinasabi nyo pang peke ang ginto. Nandyan na ang mga sertipiko. Huwag nyo nang ikalat ang dumi sa tao. Ilang benepisyo na ang nakuha mo. Tama. Asawa. Ano ba talaga ang tinitingnan mo? Bakit ang tagal mo nang nakatingin? May nakita ka bang problema? Ang aming sertipiko ay tunay at lihay timo. Ano bang makikita niya? Ginoong Wu, kung hindi, itigil na lang natin ito. Hindi naman sinasadya ni Yanzi. Kung may pagkakamali ang tita, dapat itong aminin. Kami ay nagnenegosyo. Kung may mga katulad niya na araw-araw na nagkakagulo, paano pa kami makakapagbenta ng ginto sa hinaharap? Sigurado ka bang ginto ang binibenta mo? Ginoo. Ano ang ibig mong sabihin sa salitang ito? Nandito ang aming sertipiko. Siyang tunay, kapalit ng pekeng. Oo, nakita na namin lahat ang kanilang mga sertipiko. May nakalagay na watermark dito. Hindi pwedeng peke iyon. Hindi naman siya profesional na ahensya ng pagsusuri. Paano niya malalaman kung totoo o hindi? Para sa akin, ayaw lang talaga niyang umamin. Kung totoo ba o hindi ang sertipiko, hindi ko talaga alam. Pero, ang pagsusuri ng gold-plated silver na ito, hindi dapat ito ay 99.9% purong ginto. Dapat alam ko pa rin iyon, di ba? Paano magiging purong ginto ang gold-plated silver na ito? Hindi nila maintindihan kahit gumawa ng pekeng sertipiko. Nakakagawa pa sila ng ganitong kakatuwang pagkakamali. Ginoong Wu, sabihin mo sa lahat na ang binibento mo ay ginto. Akala mo ba tanga kami lahat? Ito. Siguradong nagkamali ang ahensya sa sertipiko. Wala akong kinalaman dito. Nagkamali ang ahensya. Ang daming ulat ng pagsusuri. Lahat ay nagpapakita ng purong ginto. At nagpapakita pa ng timbang ng ginto o kabuoang bigat. Bakit ganito ka hindi mapagkakatiwalaan? Ang mga ahensyang ito, lahat ay pekeng sertipiko. Sige, kahit na nagkamali ka. Walang problema, kakausap ko lang. Ang tao mula sa Golden Association. Maya-maya ay papunta na sila, para personal na suriin ang ginto sa inyong tindahan, kung ito ay tunay o hindi. Wu Yongcheng, ang laki ng iyong lakas ng loob. Chairman Wang, Manager Wu. Sinasabi ko sa iyo, noong nakaraan, ito ay ang ahensya ng pamamahala sa merkado. Ngayon, ito ay ang samahan ng ginto, tungkol sa peking ginto, hanggang hindi natin ito nalulutas. Marami pa akong tatawagan ng mga departamento. Maraming tao ang mangangalaga sa iyo. Chairman Wang, lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Siyempre, magsasagawa kami ng investigasyon. Ngunit kung kaya kang ireklamo ng mga mamimili, ibig sabihin, tiyak na nagkamali ka. Oo, hindi ko sinasabi ito, Ginoong Wu. Paano mo nagawang gawin iyon? Ang mga mamimili ang ating pinagkukunan ng kabuhayan. Niloko mo ang mga mamimili. Paano ito tatagal ng matagal? Talagang nagkamali si Pangulong Wang. Sige na, hindi ba ito isang pagkakamali? Sinuri namin ang iyong ginto. Siyempre, malalaman namin. Mangyaring huwag mag-alala. Ibibigay namin sa lahat ang katarungan. Ibibigay namin ang katarungan sa merkado. Ay, kung sinabi mong ganun, masasaya na kami. Oo, ganito dapat ang pagtatrabaho. Kung hindi, talagang hindi kami mapapanatag. Kayo-kayo lang ang mag-interact. Ay pack lahat ng ginto sa jewelry shop na to. Lahat ng ginto, lahat ng tindahan ng Jishang. Ngayon ay hindi tayo mag-i-inspeksyon. Lahat tayo ay pasado na sa pagsusuri. Ginoong Wang, ito. Ginoong Wang, lahat ng ebidensya ay naipon na namin. Mabilis itong ipapadala sa testing center para sa pagsusuri. Kailangang lumabas ang resulta ngayong araw. Opo. Huwag kayong mag-alala. Ngayon ay sasamahan ko kayo sa paghihintay ng resulta ng pagsusuri. Gusto kong makita kung ano ang nilalagay ng tindahan ng ginto ng Jishang. Pangulong Wang, alam mo ang reputasyon ng aming Jishang Gold Store. Alam mo na yan, di ba? Sige na, Lao Wu. Huwag kang mag-alala, hindi ito problema mo. Tinitiyak kong wala kang problema, pero kung ito ay problema mo, walang pag-asang magpatuloy ang tindahan mo. Ako ay... Oo. Talaga namang ang aming Pangulo ng Golden Association. Ito ay para sa ating mga aktwal na gawain. Tama nga. Kung walang problema sa pagsusuri ngayon, makakasiguro na tayo sa pagbili ng ginto sa hinaharap. Kapatid, ikaw ang lumapit sa amin. Tumawag ka para mag-report, di ba, kuya? Salamat sa iyo, pagmamatsyag sa industriya ng ginto namin.
Tungkol dito, ibibigay ko sa iyo ang magandang resulta. Maraming salamat, Wang. Anong sasakyan ang tumilapon? Paano naman ang ginto? Bakit kayo naging ganito kabastos? Ano ang nangyari kay Pangulong Wang? Batang kapatid, pasensya na talaga. Nasa daan pa ang ginto namin, nadulas ang sasakyan, at nawala lahat ang ginto. Anong gagawin natin? Nawala ang ginto. Paano nangyari to? Anong mangyayari sa pagsusuri ng ginto? Anong pagsusuri ng ginto? Yung ginto sa tindahan namin. Tunay at totoo yan. Kailangan pa bang suriin yan? Pangulo Wang, pangako mo sa amin, na gagawin mo ang pagsusuri sa tindahan ng ginto ng Jishang. Kailangan mo kaming tulungan. Oo, Pangulo Wang, wala pa tayong ebidensya na nagbebenta ng peking ginto ang tindahan ng Jishang. Hindi pa namin nakuha iyon. Hindi pwedeng tapusin na lang ito ng ganito. Walang natira ngayong ginto para sa pagsusuri. Ano ang gagamitin para suriin? Bukod pa rito, sinabi ninyo, na nagbebenta ng peke ang tindahan ng ginto na Jishang. May ebidensya ba kayo? Sige na, mag-uwi na ang lahat. Tungkol sa tindahan ng ginto na Jishang, dito na lang titigil ang usapan. Dito na lang muna. Paano kung bumili tayo ng peking ginto? Hindi pwedeng ganun ang isipin. Sabi ko, kuya, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero wala pa tayong ebidensya ngayon, na nagsusulat ang tindahan ng peking ginto, di ba? Oo, sinabi mo na nagbebenta ako ng peking ginto, di pwede mo akong kasuhan, kung may ebidensya ka. Ano sa tingin mo, magbabayad ako sa'yo, walang ganyan sa inyo. Ang ginto ay ibinigay nyo. Bakit naman sobrang swerte? Sabi nyo ibibigay, tapos nawala. Oo, paano nyo magagawa to? Hindi ba to panlilin lang? Wala na akong magagawa. Hindi ba ito nagkataon lang? Sabi ko, tiya, sinasabi mong nandyan ang panlilin lang. Kailangan mong magbigay ng ebidensya. Kung hindi, ituturing na ito ay, ikaw. Nakita naman ng lahat. Ang ating ginto, hanggang ngayon, ay walang anumang problema. Kaya kayo, hanggang hindi pa nalilinaw ang investigasyon, huwag kayong magpakita sa tindahan namin. Bakit pinakawalan ng manager ang mga iyon? Sobrang mura para sa kanila, sa tingin ko. Dahil sa kanila, ang tindahan natin, ay nagdusa ng ganitong malaking pagkalugi, at wala pang anumang ebidensya. Dapat silang lahat ay managot sa mga pinsala. Tindahan ng gintong masagana, pinagbili mo kami ng peking ginto, ayos lang sana iyon, pero pinapabayaran mo pa kami. Sabi ko, Mang Wu, nagbenta ka ba ng peking ginto? Hindi naman. Ang ginto sa tindahan namin ay tunay at may tamang presyo. Aling, narinig mo rin. Walang peking ginto. Kung patuloy ka pa sa ganyan, ang aming asosasyon ng ginto, tinitiyak na papasukin ka, mananatili ka ng 10 araw o kalahating buwan. Kayo. Mom. Saan kayo nakakakita ng ganyan na pang-aapi? Sabi niyo, tutulong kayo sa amin para sa katarungan. Ang katarungan ay gusto kaming paalisin. Ngayon, hindi kami aalis. Tama, hindi aalis. Hindi aalis, ayos lang yan. Lampas ng 3 segundo, sino mang hindi aalis, maghintay kayong lahat na mapasok sa presinto. 2. 3. Sandali lang, Ginoong Wang. Pasensya na, may isang bagay akong nakalimutang sabihin sa'yo. Hindi lahat ng ebidensya ay nawala. Ito. Walang anuman, mayroon pa ako nito. Talagang magaling itong batang ito. Maingat, ayos lang. Ibigay mo ito sa akin. Pupunta ako para suriin ito para sa iyo. Hoy, maghintay ka, Pangulo Wang. Hindi namin pwedeng ibigay ito sa iyo. Madaling tumilapon ang sasakyan ninyo. Paano naman ito? Mas mabuti pang kami na mismo ang magpatche, kung ito ay napatunayang peke. Kailangan naming magsampa ng kaso, at ang tindahan ng ginto ng Jishang ay nagkakaroon ng laban sa hukuman. Sino kayo para mag-check ng totoo o peke? Sasabihin ko sa iyo, ang ginto na ito ay sa aming tindahan. Kung susubukan mong kunin ito ngayon, iyon ay pagnanakaw. Ito ay pagdupot. Naiintindihan mo ba? Sabi ko, kuya, mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang gintong kwintas na ito. Ang gintong kwintas na ito, dito sa amin, ito ang tamang pagsusuri. Kung ikaw mismo ang kukuha nito, hindi iyon angkop, di ba?
Kayo ang gumagawa ng pagsusuri. May karapatan ba kayong imbestigahan ang tindahan ng ginto namin? Sasabihin ko sa iyo, lahat ng tindahan ng Jishong. Gusto mo bang kunin ang pagsusuri? Sige, ilabas ang utos ng investigasyon. Papayagan ko kayong kunin ito. Wala kaming utos ng investigasyon. Magkano ang kwintas na ito? Bibili kami. Sabi mo, bili na lang. Pasensya na. Hindi na kami nagbebenta. Ikaw. Ginoong Huang. Wala namang nakasaad sa ating Golden Association na nagsasabing, kailangan ibenta ang produkto sa mga customer. Oo, tama iyon. Kaya nga. Kaya pakibalik ang ginto sa akin. Jishong Gold Store. Ito ang aming yaman ng tindahan. Hindi namin ito ibinebenta. Jishong Gold Store. Hey, anong ginagawa mo? Bakit gusto pa nilang sirain ang ebidensya? Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Anong ginagawa mo dyan? Gusto mo pang sirain ang ebidensya? Anong ginagawa nyo? Gusto nyo pang sirain ang ebidensya? Asawa, anak. Anak, ayos ka lang ba, mahal? Ayo, tandaan mo ito. Itago ng maayos ang ating pinakamahalagang kayamanan sa tindahan. Kumusta ka, kuya? Ayos ka lang ba? Mga kabataan nga naman, sobrang galit lang. Tingnan mo, ngayon, ang daming peking ginto sa merkado. Bakit ikaw lang ang sobrang seryoso? Hindi naman ako ayaw lutasin ang problema. Pero nakikita naman ng lahat, wala talaga tayong magagawa ngayon. Sige, maghiwa-hiwalay na tayo. Basta't maghiwa-hiwalay na kayo, ang nangyari kanina, ay hindi na sasagutin ng aming Golden Association. Kung hindi, mahirap na kayong makabili. O makapagbenta ng ginto, o alahas sa hinaharap. Tungkol sa inyo, mga nakababatang kapatid, huwag na kayong mag-ingay. Wala kayong ebidensya. Hindi kayo mananalo sa kaso, mas mabuti pang umuwi na kayo. Kung hindi, kung magpapatuloy kayo sa ganyan, walang magandang idudulot ito sa inyo. Sige, sinasabi mong wala ng ebidensya, di ba? Bakit? Hindi ba totoo na mayroon ka ng ebidensya sa aking pandaraya? Ang tindahan ng ginto namin ay matuwid at maayos. Kung may ebidensya, magreklamo ka. Sige, sinabi mo yan. Salamat sa inyo, mga tita. Kamakailan lang, ang ginto na binili ng lahat, pag uwi ko mamaya, ibabalik ko sa inyo ang gastos. Anong ginto ang binili? Pasensya na, Pangulong Huang. Kamakailan, nang pinapasok ko ang mga tita, nabili na nila ang ginto nyo sa tindahan. Talagang hindi ko alam kung may peke dito o hindi. Mamaya, susuriin natin. Tingnan mo itong malaking pulseres ko. Comfortable ka lang, Shaolin. Tungkol ito sa iyo. Ang mga tita ang bahala sa iyo. Kung ang mga gintong alahas na ito ay peke, hindi mo na kailangang magbayad. Dapat ang tindahan ng ginto ang magbayad, para hindi na tayo apihin ng mga mapagsamantala. Hindi ganun kadali. Huwag ka nang mag-atubiling ayusin ito. Pasensya na kayong lahat. Kailangan ng tindahan na ito na bawiin ang mga ginto. Hindi ninyo pwedeng dalhin. Kukunin namin ang aming ginto. Hoy, ano ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba? Anong ibig mong sabihin? Anong nagnanakaw? Tibay ng tindahan. Kukunin ko lang ang aming ginto. Kaninang sinabi ninyo iyon, may karapatan kayong hindi ibenta sa amin. Kami rin ay may karapatan, na hindi kayo payagang mangolekta. Kung susubukan mong agawin muli, aayusin kong tawagin ito na pagnanakaw sa kalsada. Ikaw. Kayo mga gintong ito, totoo ba o peke talaga? Halika dito, AU. Ang gintong ibinenta mo sa kanila, totoo ba o peke? Akala ko sila ay mga karaniwang customer lang. Walang silbi. Huwag ka nang pumasok bukas, guhit ng ginto. Anak, bakit mo itinago yan? Bakit hindi mo sinabi agad? Napag-alaman tuloy ng nanay mo. Nanay, kanina kasama mo ang mga tiya. Akala ko sinabi na nila sa'yo. Wala nang problema, nanay, pera na. Sige. Sasabihin ko sa'yo, ang bagay na ito ay tungkol sa atin. Bakit hindi mo pa ito ayusin?
Sandali, sandali. Yung batang lalaki. Mayroon ka pang ibang bagay, batang lalaki. Tingin mo, pwede ba nating ayusin ito ng pribado? Paano natin ito aayusin ng pribado? Halika, batang lalaki, makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Ganito. Basta't hindi ka magpapatest. Mayroon akong 500,000 sa card na ito, at bawiin ko pa ang kaso. Paano kung ibalik ko ang iyong reputasyon? Kapatid, tungkol sa ating Golden Association, kung kailangan ng pera, may pera. Kung kailangan ng tao, may tao. Huwag mo rin akong pahirapan ng sobra. Kaya tanggapin mo na lang ang perang ito. Mabuti ito para sa ating lahat. Ayoko ng pera mula sa mga pekeng ginto na ibinenta nyo. Ano ka ba? Bumalik ka. Paano na tayo ngayon, Pangulong Huang? Walang problema, marami akong paraan. At laban sa atin, sila'y bata pa. Uy, mahal, yung negosyanteng iyon kanina, ano bang sinabi sa'yo? Pero sabihin ko sa'yo, huwag mong siyang pagbigyan. Ito ay tungkol sa karapatan nating lahat. Oo, kung hindi, sa susunod, baka muling magbenta sila ng pekeng ginto. Hindi rin makakilala ang mga matatandang ito. Huwag mag-alala, lola, asawa. Hindi ko tinanggap kahit isang sentimo mula sa kanila. Tara na, punta na tayo sa testing institution. Tara. Hello, Pangulong Huang. Dumating na sila. Bakit walang tao dito? Ginoo, pwede bang magtanong, nasaan ang laboratorio para sa precious metals? Bakit ganyan ang taong ito? Sino kayo? Lugar ng eksperimento ito, bawal ang mga hindi autorisadong tao. Bata, nandito kami para sa pagsusuri ng ginto. Oo nga, may appointment ka ba para sa pagsusuri? Nakapagbayad ka na ba? Nakapag-apply ka na ba sa aming leader? Kailangan pa bang mag-apply para sa pagsusuri ng ginto? Kailangan pa bang magpa-appointment? Siyempre, kailangan ng appointment. Dito kasi, ang pinaka-professional na institusyon sa buong bansa. Araw-araw, maraming gustong magpa-test dito, na wala na hindi ko alam kung saan. Oh, tama nga, kung pupunta kayo para sa pagsusuri, may lisensya ba kayo? Bata, hindi kami nagnenegosyo ng ginto, kami ay mga ordinaryong tao lamang. Nababahala na baka makabili ng peke. Oo nga, walang business permit. Pasensya na, hindi maaring masuri. Anong hindi maaring masuri? Hindi ba kayang asikasuhin ng inyong pamilya, ang mga pribadong pagsusuri, at pagsusuri ng alahas? Aba, sasabihin ko sa'yo, nakita ko nga sa internet, nakita ko ang inyong mga patalastas, na maaari kayong gumawa ng pagsusuri, pero wala kayong appointment, wala ring aplikasyon, hindi ito ma-detect. Naka-schedule na. Ngayon ay mag-schedule ako, sabihin mo sa akin kung paano mag-schedule, ngayon ay hihilingin namin ito sa iyong leader, pasensya na. Sa nakaraang buwan, puno na ang aming mga schedule, kaya kung gusto mong mag-apply, mas mabuting tingnan mo na lang sa ibang lugar. Bukod pa rito, ang aming pinuno ay nasa business trip na. Pumunta siya sa Tanzania sa Africa. Kung gusto ninyong maghintay, pwede kayong magpatuloy sa paghihintay dito. Anong klaseng ugali yan? O yung batang babae, hindi ba nakasulat sa inyong patalastas, na kaya ninyong suriin ang mga karaniwang tao? Bakit hindi ninyo tinutupad ang sinasabi ninyo? Hindi ko sinabi na hindi pwedeng suriin. Kailangan mo lang, makipag-usap muna sa aming pinuno. Nasaan ba ang aming pinuno? Nasa Hejo, Tanzania siya ngayon. Kung nagmamadali kayo, maari kong ibigay ang kanyang address sa inyo. Pwede kayong pumunta sa Tanzania para hanapin siya. Magandang araw, para sa pagsusuri ba? Oo, pwede yun. Hindi mo na kailangan ng appointment dito. Dito ka sa hapon ng 2:00. Sige, kita-kits sa hapon. Nakita mo na ba? Busy talaga kami dito. Sandali lang. Hindi ba't sinabi mo kanina na pwede mag-test? Bakit kailangan pa nating magpa-appointment? Ginoo, para kanino po ba ang pagsusuri? Kami naman po ang dapat magdesisyon, di ba? Tingnan niyo pa ang ugaling niyo. Kahit dumating pa ang aming leader, baka hindi pa rin kayo payagang magpasuri. Mas mabuti pang pumunta kayo sa ibang lugar. Umalis na kayo agad. Kung patatigilan ninyo pa ang trabaho namin, tatawag na ako ng security. Ikaw. Honey, tigilan mo na. Magpalit na lang tayo ng lugar. Hello, paki-check nga ito.
Hindi ito pwedeng eye test. Hello, pwede mo ba akong tulungan mag-test? Kamusta? Nandito na ang anak. Kumusta, mahal? Hello. Ano? Sige, tita, pupunta na ako ngayon. Hintayin mo, anong nangyari? Mahal, saan ka pupunta? Sama tayong magreklamo. Yung matandang babae sa tindahan ng ginto, may nangyari sa bahay. Ate. Hala, yung matandang babae hindi ka sinasamahan. Nagreklamo na tungkol sa tindahan ng ginto na Gigi Siang. Ano bang nangyari sa matandang babae? Sila ba yung mga tao mula sa G Siang na gumawa nito? Nakapag-ulat ka na ba sa pulis? Hindi ito ang Jishong Gold Shop, ang anak ko. Nakakuha siya ng pera mula sa Golden Association. Kamakailan lang ay abala siya sa akin, tingnan mo. Alam niyo rin naman, yung anak kong walang silbi. Kapag may ibinibigay sa kanya, lahat ay kaya niyang gawin. Hindi na kami magre-report. Hindi na kami magre-report. Pasensya na po, tita. Hindi rin namin inaasahan na magiging ganito kaseryoso ang bagay na ito, na ikabit pa kayo dito. Huwag kang mag-alala, tungkol sa bagay na ito, kami ni Lin Xing ang baalang ayusin ito. Xing, ikaw ay isang tita, mula pagkabata, nakita na lumalaki. Tita, talagang nais kong magbigay ng payo, baka mas mabuti kung itigil na lang natin ito. Maraming tita ang nagkaproblema na. Ano? Ikaw, Tia Chen, dapat sana ay may demolisyon sa bahay, ngunit ngayon ay itinigil. Ikaw, Tia Wang, may hotpot restaurant ka, ngunit ngayon ay pinatigil ng supplier ng mga sangkap. Ang aming kumpanya ng ari-arian ay magpapatigil ng tubig at kuryente sa ating komunidad. Bituin, ano ang balak mo? Hindi ka pinipigilan ng tita, pero itong mga tao, hindi sila basta-basta. Mag-ingat ka palagi. Ito ang dokumento na pinirmahan ko kasama ng ilang tita. Tingnan mo itong tungkol sa Peking Ginto. Bituin, sa inyo na ang lahat mula ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Hoy, ginabalaan ko kayo. Agad kayong lumipat dito. Narinig niyo ba? Dahil sa anak mo yang gulo. Ngayon, araw-araw walang tubig at kuryente sa buong barangay. Nagre-review ang anak ko para sa exam. Kung hindi ka makakapasa sa taong ito, sinasabi ko sa'yo, nasa inyo ang responsibilidad. Ano sa tingin mo, ma? Bata. Ikaw ba si Lin Xing? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang i-report ang tindahan ng ginto nila. Tingnan mo, ano na ang nangyari sa atin. Dahil sa iyo. Magre-report ako sa tindahan ng ginto. Anong kinalaman nyo dito? At saka, dahil nag-report ako sa tindahan ng ginto, pwede na kayong magdudol dito sa bahay namin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang mga salitang ito, ay wala tayong kinalaman. Hindi ito gawa natin. Oo nga, hindi ito gawa natin. At saka, paano naman wala tayong kinalaman? Hindi mo alam, ngayon ang aming komunidad ay may-ari. Ito ba ay namumunan ng Golden Association? Ngayon araw-araw walang tubig, kuryente, at internet. Hindi gumagana ang access card. Sinasabi mo na walang problema, di ba? Lahat tayo ay nagbayad ng property fee. Ang ginagawa nila ay labag sa batas. Dapat tayong magsampa ng kaso laban sa kanila. Bakit kayo nandito para sa akin? Pwede tayong magreklamo ngayon. Pero paano naman sa hinaharap? Alam mo ba kung ilan ang mga kumpanya sa ilalim ng Gold Association? Alam mo ba? Mahigit kalahati ng mga kumpanya ng ari-arian sa buong lungsod ay may bahagi sila. Ibig sabihin ba nito sa hinaharap, kami na mismo ang bahala sa pagpainit? Ano bang tungkol sa bayarin sa kuryente? Wala akong pakialam dyan. Huwag ka nang magreklamo ulit, o kaya lumipat ka. Hindi, paano nyo magagawa to? Nagbebenta sila ng Peking Ginto, sila talaga ang may problema. Ganyan ang ginagawa nyo. Hindi ba kayo natatakot na ganyan din ang mangyari sa inyo? Baka makabili rin kayo ng Peking Ginto. Hindi talaga ako bibili ng ginto. Sinasabi ko sa'yo, wala rin kaming magawa. Tingnan mo, malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo ng anak nila. Nasa mahalagang yugto siya. May sakit pa ang asawa ko. Sobra na kaming nababahala. Huwag nyo na sanang palalin pa ang sitwasyon. Pakiusap, magpakabait naman kayo. Sige na, oo nga.
Mabuti na lang sana. Pwede ba? Huwag na sanang magulo, kahit na hindi nyo kami iniisip. Dapat naman, isipin nyo ang buong komunidad. Sinasabi nyong ginagawa nyo ito para sa amin, pero sa tingin ko, para lang ito sa inyo. Makasarili ka talaga, alam mo ba? Nakatanggap na kayo ng kompensasyon, di ba? Paano naman kami? Kailangang bigyan kami ng buong komunidad ng malinaw na sagot ngayon. O itigil nyo na ang kaso. O lumipat kayo. Sige na. Sinasabi ko sa inyo. Lilipat tayo. Asawa, sinabi mo kanina na lilipat tayo. Pero saan naman tayo lilipat? Asawa, pasensya ka na. Kailangan mong dumaan sa mahirap na panahon kasama ko. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Mabilis, umalis ka na dito. Umalis. Nanay. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa pintuan. Siyang Yenan. Bakit ka nandito? Huwag mo akong tawaging Yenan. Wala akong ganitong Yenan. Narinig ko na ang anak mo. Dahil sa peking ginto, nawala ang trabaho. Ngayon wala na ring bahay. Hindi ba't isang beses lang yun? PFFT. Isang beses pa. May pagkakataon pa kayong makabawi. Tingnan mo. Sa totoo lang, ganito na rin ang nangyari sa inyo. Pagkalipas ng ilang araw, makikipaghiwalay ka kay Xiaoyu. Nanay, ipaglalaban ko ang aking karapatan. Huwag mo akong tawaging nanay. Ipaglalaban ang karapatan. Alam mo ba na ngayon sa internet, lahat ay nagmumura sa'yo. Maraming tao ang umupa ng mga troll para batikyusin ka. Kaya mo bang labanan yan mag-isa? Tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon. Walang trabaho. Ngayon, wala ka nang matutuluyan. Dahil sa'yo, ang anak ko ay nagdaranas ng napakahirap na buhay. Divorce. Nanay, hindi ako magpapawalang visa ng kasal. Hindi kami nagkamali sa bagay na ito. Bakit kami palaging nagiging biktima? Yung mga kapitbahay sa labas, sila pa ang nanghusga sa amin. Ayos lang sana. Paano pati ikaw, ganito ka pa? Gusto lang namin ng katarungan. Gaano ba ito kahirap? Maraming hindi patas na bagay sa mundong ito. Aking handgal na anak na babae. May mga namatay nang di makatarungan pa. Pwede ba talagang makamit ang hustisya sa lahat ng bagay? Kung makakamit ba ninyo ang hustisya? Hindi ko alam. Pero sa totoo lang, para sa akin, hirap ang buhay na dinaranas mo. Mama, dahil dito, lahat ngayon ay iniisip na katulad mo. Kaya pinapayagan ang mga masasamang tao. Dahil hindi naiintindihan ng lahat ngayon. At hindi naglakas loob na ipaglaban. Kaya maraming hindi makatarungang bagay. Kung may mga makatarungang bagay sa mundong ito, kung walang sino man ang magsisikap, ano ang magiging katarungan sa mundong ito? Nanay, sinusuportahan ko si Linxing. Asawa, bukas pupunta tayo. Magre-report tayo sa mga kaukulang ahensya. Okay, kung gusto ninyong ipaglaban ito, ipaglaban ninyo. Kung may mangyaring masama sa inyo, maghahirap kayo sa pagsisisi. Asawa, salamat sa'yo. Siguradong makakamit natin ang hustisya. Pero ang mahalaga, ano ang gagawin natin ngayon? May paraan na ako. Aba, hindi ba si Yi Xiaoyu yan? Oy, Xiaoyu, narinig ko na lumipat na kayo ng bahay. Saan ka pupunta? Pupunta ka na ba sa bagong bahay? Hindi. Tita, ako ang pupunta. Anong ginagawa ni Xiaoyu? Bakit hindi ka pa nagmamadali? Magsasara na ang Market Regulatory Bureau mamaya. Sige, umalis na tayo. Kagawaran ng pagsubaybay sa merkado. Ay, hindi pwede. Kailangan kong tawagan si Manager Wu agad. Manager Wu, sabihin ko sa iyo. Ayos lang, huwag mag-alala. Pagkatapos ng 2 araw, aasikasuhin ko ang tungkol sa anak mo. Huwag mong payagang makaalis ang babae. Huwag na huwag siyang makakapag-ulat. Bantayan mo rin ang lalaking iyon. Nanay, mag-isa ka lang sa ibang probinsya. Mag-ingat ka sa mga gawain mo. Si Xiaoyu ay hindi natin naalagaan ng maayos. Kailangan mong mag-ingat Ma. Huwag na tayong magsalita ng ganyan. Magsimula ka ng sumakay sa sasakyan. Ma, mag-ingat ka. Ang ganda ng batang ito, mukhang kaakit-akit. Samahan niyo kami ng mga lalaki. Anong balak niyo? Sasabihin ko sa inyo nasa kalye tayo ngayon. Hindi naman namin kayo gagawa ng masama. Wala lang kaming pera, gusto lang humiram. Makasalanan ba yun? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gagawa ng kalokohan.
May nanakaw. Ako na ang lalaki. Nakuha na ang mga bagay. Bantayan mo ang babaeng ito. Huwag siyang papayagang umalis ngayon. Ay naku, huwag siyang palampasin. Kabulin mo. Oy, manager, umalis na rin si Linshing. Oh, sige, susundan ko na agad. Hello, manager. Parang napansin niya ako. Saan siya pumunta ngayon? Bantayan mo ng mabuti. Ang buong tindahan ay puno ng kasaganaan. Mukhang ang direksyon na tinutungo niya ay sa Coastal Road. Coastal Road. Parang walang ahensya para sa pagsusuri ng ginto doon. At wala ring mga opisyal na departamento doon. Sige na lang, sundan mo na lang ng maigi. Kung hindi kaya, huwag mo na siyang pansinin. Sige, naiintindihan ko na. Asawa, mag-ingat ka talaga. Mama, asawa. Kamakailan lang napansin ko, laging may tao na naglalakad sa harap ng bahay natin. May hinala ako na tayo ay minamanmanan. Mukhang nakita rin ako. Pero mabuti na rin ito. Sa oras na iyon, hati-hatiin natin ang ating mga daan. Isang grupo ang magpapanggap na magre-report sa kanila. Isang grupo ang pupunta sa customs. Isang grupo ang pupunta sa katabing probinsya. Pakiusap tulungan tayo ng mga tao mula sa Gold Association. Hindi ako naniniwala na kayang abutin ng kanilang mga kamay ng ganoon kalayo. Pero ngayon, lahat ng gold testing agencies sa buong lungsod, tila may koneksyon sa kanila. Saan pa tayo pwedeng pumunta? May isa pang lugar pa. Nandito na. Customs. Mama, pupunta ako para iwasan yung mga tao sa Gold Association. Asawa, pumunta ka sa Customs. Mama, pumunta ka sa ibang probinsya. Humingi ka ng tulong sa mga tao sa Gold Association. Anak, kaya pa bang i-check ng Customs ang ginto? At saka galing pa sa ibang probinsya ang ginto, maaari ba silang tumulong? Ang Customs ay may mahigpit na pagsusuri para sa mga kalakal na pumapasok at lumalabas. Maaaring isipin natin, pero hindi nila ito maisip. At ayon sa aking kaalaman, ang Golden Association ng Katabing Lalawigan ay matagal nang nakatuon sa merkado ng ating lalawigan. Gusto kong magkaroon ng ganitong magandang pagkakataon. Dapat hindi sila tumanggi. Hindi pwede. Asawa, pumunta ka at ilihis ang kanilang atensyon. Delikado ito. Pupunta ako para i-report sila. Ako ang mag-aakit ng kanilang atensyon. Hindi pwede, mahal. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung ano ang magagawa nila. Nakalimutan mo, mahal, hindi maganda ang aking pagmamaneho. Kung ako ang magmamaneho papuntang customs, malamang ay mahuhuli ako nila, kaya ikaw na lang ang pumunta, mahal. Pero ay naku. Kailangan mong maniwala sa akin. Huwag kang mag-alala, pupunta ako sa ahensya ng regulasyon ng merkado. Maraming tao doon. Siguradong hindi sila magtatangkang gumawa ng kalokohan. Baka naman, ako pa ang pinaka-okay sa ating tatlo, pinakaligtas. Sige na. Huwag tumakbo. Bilisan mo. Hanapin mo ang gwardiya sa pintuan. Kunin mo ang susi ng pinto. Dali, gawin mo ng maayos. Customs. Bakit siya nandito sa Customs Hall? Naku, kailangan kong makipag-ugnayan sa manager ng tindahan. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, mga depektibong produkto at peking kalakal, huwag nang huwag itong papayagang makapasok sa merkado. Ang kargamentong ito ay dapat sirain agad. Huwag kang makipag-ugnayan sa mga katabi. Anong aral ang natutunan ni Wang Shen, ang Pangulo? Sila na mga ito. Ang mga taong ito ay parang mga balang sa taglagas. Hindi na sila tatagal ng ilang araw. Narinig mo ba? Tita.
Hindi ito kooperatiba ng mga magsasaka. Hindi kami tumatanggap ng mga produktong agrikultural. Maaari bang lumabas ka muna? Hindi ako nandito para magbenta ng bagay. Leader, ano ang gusto mong gawin? Nandito ako para tulungan kang ibagsak ang Golden Association ng Binhay City. Bilisan mo. Hello, manager. Pumasok na siya sa customs hall. Hoy, sabi mo nga, si Lin Xin. Hindi ba niya plano ipadala ang mga bagahe sa ibang bansa, tapos tumakas kasama ang buong pamilya? Takas na naman. Magandang araw sa lahat. Sigurado ka bang nakita mo yung bata na pumasok sa tanggapan ng customs? Oo nga. Yung batang iyon. Hindi naman siguro gustong humingi ng testing report mula sa customs, di ba? Magandang araw po. Gusto kong magpadala ng ilang ginto sa ibang bansa. Ngunit sinabi ng sentro ng pagpapadala na kailangan kong pumunta sa customs upang ipakita ang sertipiko ng pagsusuri. Napakarami nito. Ginoo, pakiusap. Sandali lang. Agad kong ibibigay ang bag na ito ng ginto sa aming leader para sa pagsusuri. Pasensya na, Ginoo, ang batch ng ginto mo, sa pamamagitan ng aming profesional na pagsusuri, lahat ay peke, kaya hindi pwedeng i-export. Totoo ba yan? Talagang peke ito. Ito ang ulat ng pagsusuri, tingnan mo na lang mismo. Ayos, mabuti na lang at peke nga. Salamat sa dalawang leader. Peke. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong peke ang testing report. Ang saya naman. Oo nga, parang may sira sa ulo. Ibigay mo ang ulat. Anong balak nyo? Kunin nyo sa akin. Pinunit na. Ibigay mo. Ibigay mo. Ibigay mo. Mama, bilisan mong buksan ang pinto. Mama. Mama, nasaan si Kuya? Bakit nandito ka, Kuya? Sino ba kayo? Sa wakas, nahuli na kita. Ginang, babalaan kita. Walang kinalaman sa'yo ito. Kung magpatawag ka ng pulis, sasabihin ko sa'yo. Anong gagawin mo kung tumawag ka? Anong balak mo sa kapatid kong babae, at sa nanay ko? Kuya, nagkamali ka talaga. Napagkasunduan na, hindi pwedeng tumawag ng pulis. Isang nakakagulat na balita, nasa labas kami ngayon ng opisina ng customs. May naganap na marahas na gulo dito. Miss, bakit mo po ginawa iyon? Pinalo ang ginoong ito. Bakit mo binugbog ang ginoong ito? Ako pong Ginang. Ikaw at ang ginoong ito. May galit ba kayo sa isa't isa? Ninakaw niya ang mga gamit namin. Ano ang ninakaw niya sa inyo? Anong gamit? Oo, narinig ko na madalas may mga tao na nagtutangkang makalusot sa customs. Nang dadala ng smuggled na bagay. Sino itong lalaki na ito na nanakaw? Ng ebidensya ng smuggling ninyo. Hoy. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magbibintang ng basta-basta. Anong smuggling? Kinuha ko lang ang ating peking ginto. Peking ginto? Kuha na. Huwag na. Ano na naman? Ano ang sinabi ni Pangulong Wang? Na-expose ng reporter. Tapos na. Ngayon, talagang tapos na. Miss po, saan po kayo galing na tindahan ng ginto? Nagpapeke ba ang inyong tindahan? Ikaw ba ang manager ng tindahan ito? Hindi ko lang sinasabi ng walang basehan. Sila talaga ang nagpapeke. Ito ay tungkol sa peking ginto ng Jishong Gold Store. Ako si Lin Xin. Ngayon, sa harap ng lahat ng mamamahayag, ako'y nagbigay ng formal na reklamo laban sa Jishong Gold Store na may kaalaman sa peking produkto. Ang Golden Association ay nagtatago at nagpapabeya, at nagpepeke pa ng mga sertipiko. Sinasabi niya iyon ng walang katotohanan. Ang kanyang mga ebidensya ay lahat peke. Ang ulat na ito, ay kakalabas ko lang mula sa customs inspection. Bakit ka nagtatanong tungkol sa customs?
Wala kaming tinatanong tungkol sa customs. Nagtatanong lang kami tungkol sa iyong pagkatao. Mga kaibigan sa media, kami sa Golden Association, sa mga tindahan ng ginto na aming sinusubaybayan, maaaring may mga nakalusot na talagang hindi maganda. Ngunit, ang taong ito ay hindi rin mabuti. Mayroon din siyang mga akusasyon ng pagbaligtad ng katotohanan at pagmamalabis. Alam mo sa sarili mo, ang mga ginto sa ilalim mo ay peke. Ngayon, may matibay na ebidensya. Ano pa ang maaari mong ipagtanggol? Hindi ko sinabing wala tayong problema. Ngunit, paano mo nalaman na ang mga ginto na ito ay peke? Baka naman ito ay natuklasan pagkatapos ng pagnanakaw sa tindahan ng alahas. Ano? Bilisan mo, Ginoo. Maaari bang itanong kung talagang may kaugnayan ka sa mga magnanakaw? Ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na magnakaw sa tindahan ng alahas? Hindi ko nilustay ang tindahan ng ginto. Huwag mong pakinggan ang kanilang mga kalokohan. Hindi mo nilustay ang tindahan ng ginto. Sige, tatanungin kita, bakit ka lang dumating at nagulo? Sumunod ang mga tulisan. Basta't pagkakataon lang iyon, dahil nagbebenta kayo ng peking ginto sa tindahan ninyo. Pupunta lang ako para magpa-refund. Ito ang mga patunay ng trabaho ko noon. At ito pa, ito ay mula sa tindahan ng ginto dati. Mga tala ng pagbili ko ng ginto. May trabaho ako at pamilya. Bakit pa ako magnakaw sa tindahan ng ginto? Sino ba ang nakakaalam? Oo nga pala, hindi pa yata alam ng lahat. Noong nakaraan, nagsagawa kami ng paghahanap sa bahay ng batang ito, at nakakita kami ng mga ninakaw na bagay. At hulaan mo kung ano ang nangyari. Ang batang ito, hindi lang tumangging umamin. Ang relasyon ko sa mga magnanakaw, pati na rin ang pagtanggi na ibalik ang ninakaw. Sige, sabihin niyo na kung ano. Basta ako, si Lin Xing, matagal na, itinuring niyo na isang extortionist. Ngayon, sa harap ng lahat ng mamamahayag, idinedeklara ko, kung may ebidensya kayo ngayon, dapat nahuli na ako. Kung wala kayo, ako'y magsasampa ng kaso laban sa inyo, ikaw, at mayroon pa. Kompleto na ang aking ebidensya. Kung sa tingin niyo ako'y nagkasala, kaya't hayaan mong parusahan ako ng batas. Ngunit, ngayon, gagamitin ko ang sandata ng batas, upang ipaglaban ang karapatan ng mga mamimili. Magandang sinabi. Ngayon, inimbitahan ko ang mga kasama sa pamamahayag, upang ilantad ang mga lihim ng industriya ng ginto, na hindi dapat makita. Ang merkado ay patas, ngunit dahil sa ilang tao, nawala ang tiwala sa merkado. Hindi ba mas mahalaga ang tiwala kaysa ginto? Sinasabi ko pa rin, ang malinis ay mananatiling malinis. Kung sa tingin ninyo ako ay may sala, hayaan ninyong parusahan ako ng batas. Huwag muna. Talaga bang gumawa tayo ng peking ginto? Hindi muna iyon ang usapan. Sabi mo hindi ka sangkot sa pagnanakaw. Itong bagay na ito, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ano ibig mong sabihin? Ano ibig sabihin? Dalhin mo dito. Sabihin mo na, nagnakaw kayo sa tindahan ng ginto. Sino ba ang nagutos? Sabihin mo. Siya. Parang si Lin Xing ah. Xiao Yu, nanay, lumapit ka at tingnan mo. Anong nangyari kay mama? Tingnan mo, si Lin Xing ba yan? Bakit ninyo ako sinisisi? Paano nila nagawa yan? Hindi pwede. Ipagtatanggol ko ang asawa ko ngayon din. Wala nang silbi kung magpapatotoo ka ngayon. Mama, umabot na sa ganitong sitwasyon. Gusto mo pa bang pigilan ako? Hindi ako ang pumipigil sa'yo, ma. May kasamahan si mama, na nagtatrabaho sa Golden Association. Karaniwan, siya ang naglilinis ng opisina ni Ginoong Wang. Sinabi niya sa akin nung araw na iyon, nakita mo si Ginoong Wang, na nakipagkita kay Biaozi at Daxen. Nanay, kaya tara na, kumuha tayo ng ebidensya. Ayos, hindi na ako makapaghintay. Sandali lang, nanay. Tita, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Ang mga datos na ito, lahat ng mga datos na ito ay totoo. Gaano karaming pera ang kailangan mo? Ayaw ko ng pera, humihingi lang ako sa iyo. Tulungan mo akong patunayan ang kawalang sala ng aking anak, ang iyong anak. Oh, naalala ko na. Ang madilim na lihim ng tindahan ng ginto na Jishong. Ate, kayo ba ang mag-ina? Na naglantad ng madilim na lihim ng tindahan ng ginto na Jishong kamakailan lang. Mga bayani na mag-ina. Anong bayani na mag-ina? Ang anak ko ngayon ay inaakusahan nila, na nawalan ng trabaho at bahay, at nawasak ang reputasyon niya na rin. Ito ay maaari kong ibigay sa iyo ng libre. Ang hinihiling ko lang ay iligtas mo ang aking anak, tita. Huwag kang ganyan. Itong mga walang konsensyang mga tao, huwag kang mag-alala. Tinutulungan namin kayo sa bagay na ito. Huwag nating hayaan ang mga uod na ito, na muling makagulo sa atin, sa merkado ng mahalagang metal. Lin Xing, mayroon ka bang nais sabihin? Ikaw.
Hindi ko kayo kilala. Bakit ninyo ako pinaparatangan? Kapatid, tanggapin mo na lang. Oo, kuya. Nahuli ka na kasama ang ebidensya. Naglalakas loob ka pang magpaliwanag. Sinasabi ko sa'yo, darating na ang mga tao mula sa seguridad. Sige, ikaw ang magsabi. Ako ba ang kuya ninyo? Saka tatanungin ko kayo, ano ang pangalan ko? Paano tayo nagkakilala? At kailan iyon? Yung pagpaplano ng pagnanakaw sa tindahan ng alahas. Oo, noong nakaraang linggo nga. Opo. Noong nakaraang linggo. Kuya, nakilala ka namin sa yung bar, di ba? Opo, bar. Sabi mo noon na may trabaho. Kaya ginawa namin para sa'yo. Oo. Noong nakaraang linggo, isang bar lang ang pinuntahan ko. Iyon ay ang Venus Bar. Hindi ba doon tayo nagkakilala? Oo, tama. Iyon nga ang Venus Bar. Oo, iyon nga ang bar. Ang Venus Bar ay nasa Hejo. Bakit tayo umiinom ng alak sa Hejo? Ayos lang. Sige na nga, isang paraan na rin ito na makapagbiyahe tayo. Kaya't pakipakita ninyo ang aking patunay ng paglalakbay, kasama na ang visa. Patunay mula sa customs at video. Sinasabi ko sa inyo dalawa, huwag na sanang protektahan pa siya. Anong silbi ng pagprotekta sa kanya na magsinungaling? Hindi ba't dapat na ipaliwanag na ito? Tama, kuya. Wala talaga kaming magawa para sa iyo na magsinungaling. Inamin ko sa mga tao. Inamin ko kay Pangulong Wang. Noong una, ako at kuya ay nagkakilala sa internet. Oo. Talagang nagkakilala kami sa internet, HMM. Kumain kami ng karne ni kuya. Ipinlint ko ang inyong mga chat logs. Nahuli na may kasamang ebidensya. Matibay ang ebidensya. Ano pa ang may dahilan mo? Sinasabi mong ako ito. Hindi ba ikaw ito? Madilim na bituin. Pasensya na. Noong nakaraang linggo, hindi pa ako ganito. Ano? Hindi ba ibang username mo noong nakaraang linggo? Pangulong Wang. Panggagaya ng ebidensya. Kailangan talagang managot sa batas. Halos nakalimutan ko. Tama nga. Talaga, hindi yun ang username mo dati. Pero itong ebidensya. Kakatapos ko lang i-print. Tama ba? Oo, kahapon ng gabi, si Presidente Wang. Ang personal na nag-utos na kunin ko ang screenshot. May problema ba? Kumusta si Mama? Anak. Nakuha ko ang surveillance ng Golden Association. Ang Pangulong Wang at yung dalawa, mga salarin, may ebidensya ng transaksyon. Nandito lahat. Napakaganda, Mama. Kaya ngayon, bilisan natin at ipadala kay Linxing. Madali lang. Linxing, may gusto ka bang sabihin? Wala akong ninakaw, talagang wala. Ano pang masasabi ko? Nagsinungaling kayo sa ebidensya. Kailangan ninyong managot. Kami ang nagbigay ng maling saksi. Sinasabi ko sa iyo, Linxing, ang tao na ito ay parang ginto. Hindi talaga peke, at ang peke naman ay hindi magiging totoo. Ikaw ba mismo ang magnanakaw ng ginto? Kailangan mo pa bang sabihin iyon ngayon? Tanggapin mo na lang, kuya. Oo nga, kuya, hindi na ito matatakpan pa. Magsalita ng totoo at magiging magaan. Tumanggi at magiging mahigpit. Alam mo ang batas na ito, kuya. Oo nga, bakit ko aaminin ang hindi ko ginawa? Bakit ko kailangang umamin? Linxing, okay lang kung hindi ka aamin. Nakaabiso na kami sa mga awtoridad. Ang mga tauhan ng seguridad, malapit nang dumating. At saka, noong una, hindi rin nila binawi ang kaso mo tungkol sa panlilinlang at pananakot. Pinagsama-sama ang mga kasalanan. At hinatulan ka ng sabay-sabay, ng 10 taon o 20 taon. Lahat yan maiksi lang ang parusa. Hatol. Hindi ko inaasahan ang hatol. Hindi ko akalain na magkakaroon pa ito ng twist. Siya na nagpakilala bilang tagapagsalita ng katarungan. Ay siya palang pinakamalalang tao. Ginoong Lin, nakatanggap kami ng ulat. Opisyal na arestado ka. Mangyaring sumama ka sa amin sandali. Hindi ko sila tinangay. Hindi anak ko ang anak na yan. Anong balak nyo? Anong pagkakamali ng anak ko noon? Ate, ang anak nyo ay inakusahan ng pagnanakaw sa tindahan ng ginto. Pagnanakaw, saan nyo naman nakuha yan? Anong ebidensya nyo? Bakit nyo sinisiraan ang anak ko? Ebidensya. Ebidensya. Naihatid na ang lahat sa mga kasama ng seguridad. Ano pang ebidensya ang kailangan? Sasabihin ko sa iyo, kung gusto mong makipagtalo sa akin, walang laban ang pamilya niyo sa akin. Mahal na Pangulong Wang, matagal na tayong di nagkita. Ngayon ay gusto ng mga api ng matatanda. Ginoo Zhu. Hindi ka nasa kalapit na lalawigan. Magtrabaho ka ng maayos sa iyong mga alahas at perlas. Bakit ka nandito? Bakit?
Siyempre, para ilantad ang mga walang kwentang ugali ng mga mapagsamantalang negosyante. Mga kaibigan, ako ang Pangulo ng South City Jade Association. Nandito ako. May isang mahalagang bagay na kailangang ipahayag. Ako si Zuyong Yuan, na nagulat ng totoo laban sa Gold Association ng Binhai City, na gumagawa at nagbebenta ng pekeng produkto, manlinlang sa mga mamimili. Mas masahol pa, gumagawa ng pekeng ebidensya. Nagsisinungaling laban sa mabuting tao. Ay ito. May twist pa ba ito? Sino ba talaga ang totoo? Si Ginoong Lin ba ay talagang inakusahan ng mali? Zuyong Yuan, ikaw ay nag-aakusa ng mali. Sinasabi mong ako'y gumagawa ng pekeng produkto at nagbebenta nito. Sinasabi mong ako'y nag-aakusa. Ano ang ebidensya? Ebidensya. Ginoong Wang, bago ako dumati, may mga tao nang pumunta sa iyong kumpanya. Ang ebidensyang gusto mo ay darating na agad. Anong Zuyong Yuan? Araw-araw naman tayo, hindi nagkakasangkot, di ba? Bakit ka nagpadala ng tao para makialam sa aming Golden Association? Hindi ka naman dapat ganyan magsalita. Kami sa Jade Association ay hindi nakikialam sa inyong Golden Association. Pumunta tayong makipag-chat at uminom ng tsaa. Pag-usapan ng negosyo, walang problema, di ba? Apelyido mo ay Wang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga ebidensyang ito sa aking kamay ay sapat na para sa iyong kapahamakan. Maaari kang mawalan ng lahat ng pagkakataon. Yung mga nasa kumpanya mo ay mga karagdagang impormasyon lang. Ginagawa ko lang ito para sa seguridad. Sa huli kasi, palagi kang matigas ang ulo. Kahit na makahanap ka. Pero ang patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Dinabagsak mo ako. Wala itong anumang benepisyo sa iyo. Sa pinakamasama, sabay tayong masusunog. Baka wala ka ng oras para dyan. Dala ko na ang ebidensya, Ginoong Zhu. Ito ang lahat ng ebidensya ng kanilang Golden Association, na nagbebenta ng pekeng produkto. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Nakita ba ito ni Lau Wang? Alam mo ba kung ano ito? HMM. Alam mo ba kung ano ito? Ito. Maaari kong sabihin sa iyo ang isang balita. Hindi lang ako nagpadala ng tao sa iyong kumpanya. Pinaalam ko rin ng maaga ang grupo ng inspection. Sa tingin ko, ngayon ang inyong Golden Association ay talagang nakasara na, di ba? Lau Wang, sa pagkakataong ito ang inyong Gold Association ay tuluyang bagsak na. Hindi ako. Maaaring mangyari iyon. Mayroon pa akong reserba. Hoy, Ginoong Feng. Ginoong Feng, iligtas mo ako. Ililigtas ka. Tingnan mo nga, ano ba talaga ang ginawa mo? Nagtitinda ka ng peke sa ilalim ng aking ilong, di ba? Sasabihin ko sa'yo, sa pagkakataong ito, wala nang makakatulong sa'yo. Maghintay ka na lang ng hatol ng batas. Pwede na ba kaming umalis ngayon? Ginoong Zhu, ang anak ko ay nandito. Oh. Mga masamang tao, may nahanap bang ebidensya na nag-aakusa sa iba? Pangulo Zhu. Pumunta tayo sa Golden Association para tingnan ang surveillance. Hindi natin alam kung sino ang nag-edit nito. Wala tayong nahanap. Dakpinin niyo ako. Dakpinin niyo ako. Kailangang makulong din ang lalaking iyon. Ayos ka, Ninshi. Hindi ba gusto mong gamitin ang iba para pahirapan ang tao? Tinawag mo si Mr. Zhu dito. Akala mo ayos na ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, nangangarap ka. Sa huli, hindi ka rin makakalaya sa akin. Sino ang nagsabing ang asawa ko ay makukulong kasama mo? Dito, ay kinuha ko mula sa Golden Association. Si Pangulong Wang ang nangakit kay Biao at iba pa, at may ebidensya ako laban sa asawa ko. Ayos lang, Wang Shenkai, Wang Shenkai. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? At kayo dalawa, alam nyo bang ang ginagawa nyo ay magdadala sa inyo sa mas mabigat na parusa? Pasensya na, napilit lang kami. Oo nga. Yung si Pangulong Wang, o hindi, si Wang ay pinipilit. Tama nga. Kayo. Dalhin nyo silang lahat. Anong ginagawa nyo? Ako ang Pangulo ng Golden Association. Kayo ba'y may lakas ng loob na hulihin ako? Aalis na ako. Pasensya na, kapatid. Mali ang nakuha naming ebidensya. Huwag kang mag-alala, sa mga susunod na kompensasyon, tiyak na gagawin namin. Ibibigay namin ito sa inyo. Mga kaibigan, maligayang pagdating sa inyong lahat, matapos ang pangyayaring ito. Karamihan sa mga mataas na opisyal,
karamihan sa mga mataas na opisyal ay nahuli na lahat. Mula ngayon, lahat ng ginto at mga batong hiya sa Binhay City ay aking pamamahalaan. Narito ako upang tiyakin sa lahat na ang aming asosasyon ng Jade ay ganap na patas, makatarungan, at bukas. Tinatanggap ko ang inyong pagmamasid at umaasa na bigyan ninyo kami ng kaunting kritisismo at patnubay upang hitbihin kami na patuloy na umunlad. Dahil kami ay palaging naniniwala sa negosyo, ang katapatan ng batayan. Kahit gaano pa kahalaga ang ginto, hindi ito maihahambing sa kredibilidad. Walang halaga ito. Ang katapatan ang tunay na kayamanan.